Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa kawikaan ay ganito: ang karunungan ay maapaw sa mataong lansangan, tinig niya nangibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito ang salita ng Diyos, ang sabi ng banal na aklat sa Kawikaan chapter 1 verse 20. Ang karunungan ay umaapaw sa mataong lansangan, tinig niya nangibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito ay lumalampas sa mataas na building. Ang ugong niya ay naririnig sa pintuan nitong lungsod. Narinig ang kanyang tinig sa pintuan nitong lungsod. Ang payo ko ay pakinggan ninyo at dinggin ang aking saway. Sa inyong diwa ko at aking kaalaman, patuloy ito aking sa inyo ay panawagan, ngunit hindi ninyo pansin, pati ang aking mga kaway. Winawalang bahala ninyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyan pansin ang paggunita ko sa inyo. Hallelujah! Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Ito ay umalingaw-ngaw ang salita ng Diyos, ang kanyang karunungan sa mataong lansangan. Ang tinig niya ay nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Nakita natin umugong ang kanyang tinig sa pintuan nitong lungsod. Kaya ang salita ng Diyos ay nahayag na sa lugar na ito. Umalingaw-ngaw sa mataong lansangan, tinig niya ng ibabaw sa lugar ng pamilihan. Hallelujah! Dakilang Diyos, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. O Diyos, Ikaw ang aming guro na nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa ngalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng patnubay ng Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Kaya maliwanag ang sabi dito, ang karunungan ay umalingaw-ngaw sa mataong lansangan, tinig niya ay nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na building. Ang ugong niya ay narinig sa pintuan nitong lungsod. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Kaya napakaliwanag ang salita ng Diyos ay nanawagan sa atin, nabigyan natin ng pansin ang kanyang mga kaway. Ang tinig niya pakinggan natin. Dahil ang sabi dito sa Hebreo chapter 1 verse 1, noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propita. Ang Diyos noong unang panahon ay nagsasalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propita. Kaya hindi natin marinig hindi natin makita ang Diyos, ngunit ang tinig niya
ay narinig natin. At ang kanyang tinig ay sinulat ng mga propeta at nandito na ngayon, nakasulat sa banal na aklat. Kaya ito naman ang ating sinusunod. Kaya maliwanag ang sabi sa Hebreo, noong una nagsasalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Siya nagsasalita ngayon sa pamagitan ni Kristo. Paano siya nagsasalita sa pamagitan ni Kristo Jesus? Ang sabi sa chapter 1 ay ganito, sa pasimula pa'y naroon ang salita sa pamagitan. Naroon ang salita kasama ng Diyos, ang salita. At ang salita ay Diyos. Kaya napakaliwanag, ang salita sa banal na aklat ay ito'y salita ng Diyos. Kaya ang salita ay Diyos. Kaya ang sabi naman sa verse 14, 1 chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan bilang bugtong na anak ng Diyos. Kaya maliwanag, naging tao ang salita. Kaya ang salita ng Diyos ay naging tao na siya si Kristo Jesus. Kaya ang lahat dito nakasulat sa banal na aklat ay sa pamagitan nagpapahayag kay Kristo Jesus. Dahil ang sabi sa 1 chapter 5 verse 39, sinaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay patotoo tungkol sa akin. Napakaliwanag ang lahat ng nasa kasulatan ay patotoo tungkol kay Kristo Jesus. Kaya maliwanag ang sabi dito sa 1 chapter 5 verse 39, sinaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay patotoo tungkol sa akin, sabi ni Kristo. Ngunit kaya naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakaliwanag, naging tao ang salita at siya'y namuhay sa piling natin. Si Kristo Jesus namuhay sa piling natin. Kaya ito ang salita sa Biblia, si Kristo Jesus ang tinutukoy dito. Kaya ito ay salita ng Diyos na isinulat nung panahon ng mga propeta at ng mga apostol. Isinulat ito upang ito ay naging batayan natin. Batayan sa tunay na pagkakilala sa Diyos. Ito ang ating batayan. Kaya ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 13, gawin mong batayan ang mga aral na itinuturo ko sa iyo. Yaman ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa panampalataya at pag-ibig tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Napakaliwanag ang sabi dito. Yang sabi naman dito sa Galatia chapter 1 verse 7, ang totoo walang ibang mabuting balita lamang. May mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin
ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang sabi sa verse 8, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita pinangangaral namin, pagasumpain siya. Pagasumpain siya. Ang sabi sa verse 9, sinasabi namin at inuulit ko, kung may mangangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita tinanggap ninyo, pagasumpain siya. Kaya kapag may nangangaral ng ibang pangangaral, ibig sabihin nito, doktrina ng reliyon. Ang pangangaral niya isang doktrina ng reliyon ay pagasumpain siya. Dahil ang kanyang doktrina ay papunta sa reliyon. Ngunit ang sabi ng banal na aklat, ito ang doktrina ni Kristo Jesus sa banal na aklat. Kung may mangangaral, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, ipinangangaral namin, pagasumpain siya. Yan napakaliwanag. Kaya itong pinaingat tayo ni Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito sa Colosas chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo magbihag ninuman sa pamagitan na walang kabuluhan at mandarayang aral na hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng mga matatanda at mga tuntunin ng salibutan. Ano ito? Ito isang doktrina ng reliyon na lumalabas. Kami ang totoo. Kami lang ang maligtas. Ngunit ito'y salita ng tao, hindi salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nasa Biblia. Ngunit ang doktrina ay matamis. Pinapatamis ang doktrina upang makuha ang inyong kayamanan. Lahat na doktrina ng reliyon ay matamis. Kaya sabi dito sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 3, sa kanilang kasakiman linangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Linangin kayo sa matamis na doktrina ng reliyon upang makuha ang inyong kayamanan. Ang akala natin ito'y salita ng Diyos, hindi pala. Salita lang ito ng tao, isang doktrina ng reliyon upang makuha ang iyong kayamanan. Ang akala mo, salita ng Diyos. Dahil ang maraming mga tao nagmamahal sa Diyos, ngunit nailigaw sila. Iniligaw sila, nakuha ang kanilang kayamanan sa matatamis na doktrina. Itong doktrina ay hindi papunta sa Diyos, kundi papunta sa kanilang reliyon. Totoo yan. Papunta sa kanilang reliyon na sila lang ang totoo at maligtas. Ngunit ang sabi ng banal na aklat, ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Hindi para sa isang reliyon lang. Para sa lahat ng tao na sumusunod sa Diyos. At ang kapahamakan naman ay para din sa lahat ng tao na sumusuway at gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Napakaliwanag. Kaya marami ngayon nangangaral sila. Akala mo sa Diyos, hindi. Doktrina yan ng kanilang reliyon. At paniwalain kayo, yan ay sa Diyos. Dahil may gagamit naman sila ng bersikulo. Ngunit, kung subaybayan mo, ay papunta yan sa kanyang reliyon. Hindi papunta sa Diyos. Yan ang matatamis na salita na sinasabi ng banal na aklat, ang doktrina ng reliyon. Walang doktrina ng reliyon na hindi matamis. Paano makuha ang inyong kayamanan kung hindi matamis?
Kaya pinapatamis na parang kalamay. Kaya pinaingat tayo ni Kristo. Ang sabi dito sa Colossus chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi mabiyag ninuman sa pamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at mga tuntunin ng sanlibutan. Paniwalain kayo na sila ay sa Diyos. Ngunit kung nagbabasa ka ng Biblia, makita mo, hindi sila sa Diyos. Kaya nga ito ang ating sinasabi sa inyo, kailangan ninyo magbasa ng Biblia upang hindi kayo madaya ninuman. Dahil lahat na reliyon yan, may doktrina. At sasabihin nila, o nandito naman sa Biblia namin sinasabi. O nga, nandun sa Biblia. Pinipili ninyo kung ano ang maganda para sa inyong reliyon. Ang bersikulo ng Biblia ay ginagamit lamang para sa reliyon, para sa inyong mga minimithi, pinapangarap na nais marating at maabot, ngunit hindi yan papunta para sa Diyos. Dahil ang nakita natin, tayo ay binuklod ng mga reliyon lamang. Kaya kulang ang ating kaalaman tungkol sa Diyos. Binuklod tayo ng doktrina ng reliyon. Kaya kulang ang ating kaalaman. Pati ang salita ng Diyos ay hindi natin pinapahalagan. Tinatakwil. At sasabihin, kumplito na kami, ligtas na kami sa aming reliyon, napuno na kami ng aral na aming reliyon. Totoo yan. Maraming mga reliyon na puno ng kanilang aral, ng kanilang reliyon. Kaya sila ay makareliyon lamang. Ang nais ng Diyos, mapuno ka ng aral ni Kristo Isos. Mapuno ka ng aral ng Diyos. Hindi mapuno ka ng doktrina ng iyong reliyon. Kaya maraming mga tao ngayon, makareliyon, hindi makadiyos. Dahil kung makadiyos tayo, mahalin natin ang salita ng Diyos sa Biblia. Ngunit pag hindi natin minahal ang salita ng Diyos sa Biblia, makareliyon lang nga tayo, napakaliwanag. Dapat nabuklod tayo sa pag-ibig ng Diyos upang magkaroon tayo ng ganap na pagkakilala at kaalaman tungkol kay Kristo Isos. Mabuklod tayo sa pag-ibig ng Ama. Mabuklod tayo sa pag-ibig ng Anak. Mabuklod tayo sa pag-ibig ng Espiritu Santo upang ganap ang ating pagkakilala tungkol kay Kristo na siyang iwaga ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Colossus chapter 2, verse 2, at mabuklod sila sa pag-ibig, sa gayon magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Ang sabi sa verse 3, na sa kanyang nakatagong masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya kung mabuklod tayo sa pag-ibig ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, magkaroon tayo ng ganap na karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya marami ngayon mga reliyon hindi ganap ang kanilang karunungan tungkol sa Diyos. Dahil mga reliyon lang sila, ang kanilang narinig ay doktrina ng reliyon. At kumukuha naman sila sa bersikulo at sasabihin, sa Diyos naman kami. Yan sinasabi na kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan. Alin doon ang katotohanan? Ang bersikulo sinabi niya, alin naman ang kasinungalingan? Yung salita ng tao. Sasabihin niya, basahin niya isang bersikulo at palawakin ang unawa, expand ang unawa, at sasabihin, revelasyon ito ng Diyos. Hindi totoo yan.
Yan ay pinalawak mo lamang ang iyong unawa. In-expand mo ang iyong unawa upang magkaroon ka ng ganap na pagkaunawa sa bawat bersikulo. Hindi yan revelasyon. Ang revelasyon dito, itong bersikulo na pinag-aralan mo, yan ay revelasyon ng Diyos. Yan ang revelasyon ng Diyos. Yan ay salita ng Diyos. Yung mga iniisip mo, salita ba yan ng Diyos? Hindi. In-expand mo lang ang pagkaunawa upang maliwanag na maunawaan mo ang bersikulo. Hindi yan na revelasyon ng Diyos. In-expand mo lang. Bunga yan ang karunungan mo. In-expand mo. Pinalawak mo ang unawa upang maunawaan mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa bersikulo, yan ang revelasyon ng Diyos sa inyo. Hindi yung pinalawak mo unawa mo revelasyon, hindi. Ang purpose ng pagpalawak ng pag-unawa, pag-expand ng pag-unawa sa bawat bersikulo upang magkaroon ng ganap na pagkaunawa sa bersikulo. Hindi ang revelasyon, ganap na pagkaunawa sa bersikulo. Ang revelasyon ay ang bersikulo na pinag-aralan mo. Yan ang revelasyon. Maraming nagtuturo ngayon para silang mga albularyo. Kita mo mga albularyo, magpa-check up ka sa kanya. Mamaya, marami na siyang sinasabi kung paniwalaan mo. Akala mo totoo, hindi. Inuuto ka lang para maniwala ka, para mapagpirahan ka ng albularyo. Ganyan rin yan. Ganyan lang, ganyan din sa sinasabi ko. Kaya yan ay salita ng tao. Yan ay mandarayang salita ng isang tao. Hindi yan salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay sa banal na aklat. Kaya kung mag-aaral kayo mabuti. Upang hindi kayo madaya ni naman. Dahil ang sabi dito, at mabuklod sila sa pag-ibig, sa gayon magkaroon sila ng ganap na pagkaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang iwaga ng Diyos sa kanyang nakatago masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Yang sabi naman sa Deuteronomy ay ganito naman. Deuteronomy chapter 4 ay ganitong sinasabi ng banal na aklat. Mahigpit ito pinagbabawal ng Diyos. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, huwag ninyong itong dagdagan ni bawasan. Sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Maliwanag ang sabi dito, huwag ninyo itong dagdagan. Paano dinagdagan ng tao ang salita ng Diyos? Doktrina ng reliyon. Ginagamit ang bersikulo, ang salita ng Diyos, at gagawa siya ng doktrina. Ito kami, iba kaming reliyon. Ganito ang aming sinusunod. Kaya, dinagdagan nila, pinatamis pa, upang makuha ang inyong kayamanan, ang sabi sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 3. Kaya maliwanag ang sabi dito, huwag ninyong dagdagan ito, ni bawasan. Sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Yung iba naman binabawasan dahil kontra sa kanilang reliyon. Kung kayo ang totoo sa Diyos, dapat hindi kayo kontra sa bawat bersikulo. Kapag kontra kayo sa bawat bersikulo, hindi kayo sa Diyos. Kaya sinabi ito ng Diyos noon sa mga Israelita, sabi niya sa Deuteronomy chapter 1, verse 1, Deuteronomy chapter 4, verse 1, ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinibigay ko sa inyo ni Yahweh
Unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntunin. Itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong dagdagan, ni bawasan. Sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Kaya kung nais natin marating ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, mamuhay sa langit, huwag ninyong dagdagan, ni bawasan. Ang Biblia na ito ay isang doktrina ng Diyos, isang doktrina ni Kristo Jesus. Bakit kagawa-gawa pa kayo ng doktrina para sa inyong reliyon? Sa isang dahilan, ang salita ng Diyos ay hindi ito mapagpirahan. Gagawa tayo ng doktrina para magkapira tayo. Kung gusto mo talaga magkapira kayo, doon kayo pupunta. Kung saan ang pira, kung saan malapit ang bulsa ng tao, doon ang mensahe mo. Para mapira ka agad. Dahil kung magkwento-kwento ka pa ng salita ng Diyos, hindi ka pa makapira. Kailan doktrinahan mo na tungkol sa pira para magkapira ka. Ngunit tayo, hindi tayo nagtuturo tungkol sa pira. Ang tinuturo natin, ang kaligtasan ng tao, kung paano ang tao maligtas. Tinuturo natin hindi tungkol sa pira. Ang tinuturo natin ay kaligtasan. Ang tinuturo natin ay doktrina ni Kristo Jesus. Doktrina ng Diyos. Yan ang ating tinuturo. Hindi doktrina ng reliyon. Hindi tayo makareliyon. Tayo ay makadiyos. Diyos ang ating sinusunod. Hindi ang reliyon. Hindi ang doktrina ng reliyon. Bakit mo sundin ang doktrina ng reliyon? Ang sinusunod mo o Diyos. Kapag sinunod mo ang doktrina ng reliyon, ikaw ay sumunod sa doktrina ng tao. Sumusunod ka na sa doktrina ng tao. Dahil hihilain ka niya doon papunta sa iyong bulsa. Kaya ang sabi dito sa Galatia chapter 5, verse 10, kung kayo'y pinatugbayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kung tayo'y pinatugbayan ng Espiritu ng Diyos, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ano ito ang kautusan? Kautusan ng doktrina ng reliyon. Doktrinahan kayo. Ngunit ang doktrina papunta doon sa tinatago mo. Papunta doon sa bulsa mo. At paniwalain ito ay nais ng Diyos. Kaya ito maraming binibigyan nila ng pansin. Yun karamihan na aral imbis kaligtasan. Hindi ka daw maligtas kung hindi ka magbigay sa Diyos. Binigay na nga ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Ang nais ng Diyos ay huwag tayo gumawa ng kasalanan at sundin natin ang Diyos. Ang kalooban ng Diyos sundin natin. Ang gumawa ng mabuti at huwag gumawa ng kasalanan. Ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 16, ay ganito ang sinasabi, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kaya nais ng Diyos, ibigay mo rin na yung sarili sa Diyos. Yung iba naman, ibigay mo pira mo. Ang nais ng Diyos, ibigay mo ang iyong sarili ng buong katapatan sa Diyos. Buong katapatan sa Diyos. Yan ang nais ng Diyos. Dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil mahal tayo ng Diyos.
Ngunit tayo naman, dapat ibigay natin ang ating sarili na kalugod-lugod sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Doon natin ilagay ang ating sarili. Kaya iba, dahil sa doktrina, nadagdagan nila ito. Tingnan mo ang mga mega church. Kung pag-aralan mo yan, ako galing na ako sa mga mega church. Alam ko na ang kanilang mga doktrina. Kaya hindi ako nagsalita na patsamba-tsamba lamang. Alam ko na yan. Minsan, nakarinig uli ako sa iba na nagdoktrina din dahil nais rin nila marating ang marating ng mga tao na makareliyon, na gumanda ang kanilang buhay, sumagana. Kaya yun ang turo nila, laging pinakapabanal nila ay ang pira. Kaya sabi sa salita ng Diyos, ang umiibig sa kayamanan, yan ay simula ng pagkakasala, ugat ng kasalanan ng tao sa salapi. Naging ugat ng pagkakasala ng tao. Hindi masama ang pira, ngunit antayin natin na pira dumarating sa atin, hindi na parang gusto mo nang sikpawin. Dahil ang sabi dito sa unang Timothy chapter 6 verse 9, mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan, nahulog sa tukso at nabibitag sa masamang hangarin, matutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghangad na makamalang salapi, may mga nalalayo sa panampalataya at nasasadlak sa kahirapan, nasasadlak sa paghirap ng kalooban. Kaya huwag nating dadagan ang salita ng Diyos. Huwag nating bawasan. Sundin natin ito na walang labis at walang kulang. Huwag na natin dayain ang ating kapwa na paniwalain niya ay salita ng Diyos. Kailangan na yung kapwa ay maligtas. Hindi binabayaran ang kaligtasan para siya ay maligtas. Kaya kailangan ng bawat kasimbahanan ang tingin nila sa tao, hindi bulsa, hindi pira. Tingin nila sa tao ay kaluluwa na nais iligtas ng Diyos, na minamahal ng Diyos, na nais ng Diyos iligtas. Yun ang dapat ang tingin ng lahat na reliyon sa mga tao. Isang kaluluwa na nais iligtas ng Diyos, hindi isang tao na malaki ang kanyang bulsa, bumubukol, mayroon pa doon sa bahay nila. Dapat tayo ay maka-Diyos, hindi maka-reliyon lamang. Kaya sabi dito, huwag mong dagdagan, dahil ang pagdagdag dito isang doktrina kung paano sila makapira. Huwag madagdagan, ibawasan, sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Yang sabi dito sa verse 6, unawain ninyo ito at masundin mabuti, sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawag ng pag-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilan sa sabihin ng ganito, ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkakaunawa. Yun dapat makita sa inyo, hindi makita sa inyo na mukhang pira kayo. Yan dapat makita ng member ninyo. May malawak kayo na unawa.
May malawak kayo na karunungan galing sa Diyos. Nang tingin ninyo sa tao ay kaluluwa, hindi pira. Kaluluwa na mahal ng Diyos, na nais ng Diyos iligtas. Yan ang dapat ang tingin natin sa tao, ay isang kaluluwa na minamahal ng Diyos, na nais ng Diyos iligtas. Hindi tingin natin sa tao ay pira. Kaya maraming mga nagmamahal sa Diyos naging kawawa. Pag wala na siyang pira, hindi na siya kilala. Kilala ka lamang kung palabas ka ng pira mo. Kapag wala ka ng pira ilabas, hindi ka na kilala. Hindi ka na mabuti. Kaya itong dapat sundin natin. Mayroon pinapagawa ang Diyos sa ating, ngunit hindi natin ginawa. Dahil ang ating mata, ang ating isip ay nakapokus lagi sa bulsa ng tao. Nakapokus sa pira ng tao. Dapat pukusan natin. Ang tao ay isang kaluluwa na minahal ng Diyos, na nais ng Diyos iligtas. Kaya ito ang turo ng Diyos sa atin. Sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, ngunit kaingat kayo sa mga bagay na inyong nasaksihan at huwag ninyong kalimutan o ipawalang bahala. Habang kayo'y nabubuhay, ituro ninyo sa inyong mga anak at mga apo. Ano ang sabi ng Diyos? Ituro ninyo sa inyong mga anak at mga apo. Tayo ba mga magulang, nagtuturo ba tayo sa ating mga anak at mga apo? Tinuturuan ba natin sila? Kung sakaling natuto naman ang anak natin at apo sa salita ng Diyos at tinuruan tayo ng mga lolo, ano ang sagot natin sa ating anak at apo? Mga buwang kayo? Kaya panahon na ituwid natin ang ating pag-iisip upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya minsan matanda na tayo, 80 years old na tayo nabubuhay, natalo pa tayo ng mga apo natin. Marami na silang kaalaman, ngunit tayo wala tayong alam. Dahil ang sabi ng Diyos sa banal na aklat, matigas ang kanilang ulo at mangmang. Bakit? Sa 80 years, hindi natin pinakinggan ang salita ng Diyos. Ayaw natin pakinggan. Pagdating sa apo natin nakinig, natuto siya sumunod sa Diyos. At ang sabi natin sa apo natin, nabuang ka mo. Nakita natin ang ating mga ugali, nakita ng Diyos na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Malapit na tayo mawala sa ibabaw ng lupa. Huwag tayong ganon ang ating pag-iisip. Buksan natin ang ating kaisipan tungo sa kaligtasan. Nais tayo ng Diyos iligtas bago tayo mawala sa ibabaw ng lupa. Dapat maayos na natin ang ating sarili, ang ating kaligtasan. Dahil kung naayos natin ang ating sarili, ang ating kaligtasan, sakaling mamatay tayo, ang kamay ng Diyos naghihintay sa iyo at dalhin ka sa langit. Ngunit kung magmatigas tayo at lagi tayo susuway sa Diyos at gumawa ng kasalanan, sakaling mamatay tayo, ang kamay ng dyablo nag-aantay sa atin at saluin ang ating kaluluwa at dalhin sa impyerno, sa kanyang kaharian. Kaya mahal tayo ng Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagdusa siya sa krus ng Kalbaryo. Nag-agos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang ligtas ka o ligtas kayo, iligtas tayo.
Dahil mahal tayo ng Diyos, ano ang ating ganti sa Kanya? Ano ang ating ginawa? Ano ang ating sukle sa Diyos? Patuloy ba tayo gagawa ng kasalanan? O kaya bigyan natin ng halaga ang Kanyang pagtubos sa atin sa krus ng Kalbaryo? Hindi basta-basta ang pagtubos sa atin. Siya nagpasa ng krus, dinuraan, sinipa, sinuntok. Marami siyang naranasan bago makamit mo ang kaligtasan, ngunit hindi natin ito binigyan ng halaga. Hindi natin ito binigyan ng puwang sa ating buhay na ito makapagliligtas sa atin. Bagkus gumawa tayo ng kasalanan sa Diyos, gagawa-gawa pa tayo ng doktrina laban sa Diyos. May doktrina na ang Diyos sa Biblia. Itong doktrina ni Kristo Hesus sa Biblia, gumawa-gawa tayo ng doktrina ng ating reliyon at paniwalain ang mga tao sa ating doktrina. Kaya marami mga tao ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw nila pansinin ang Biblia dahil iniligtas na kayo ng inyong reliyon. Hindi ang Diyos nagligtas sa inyo, ang reliyon ninyo. Bakit ang reliyon ba ninyo ipinako sa cross ng Kalbaryo? Reliyon ba ninyo ipinako sa cross ng Kalbaryo? Hindi. Si Kristo Hesus lamang ang pinako sa cross ng Kalbaryo. Siya nagdusa sa krus ng Kalbaryo, umago sa kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas tayo. Ngunit hindi natin pansin ang kanyang salita sa Biblia dahil tayo makareliyon lamang, hindi makadiyos. Dahil kung makadiyos tayo, bigyan natin halaga ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa Deuteronomy ay ganito ang utos ng Diyos. Ngunit kaingat kayo sa mga bagay na inyong nasaksihan at huwag ninyong kalimutan o ipawalang bahala ang kanyang habang kayo ay nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ituro sa inyong mga anak at mga apo ang salita ng Diyos, hindi doktrina ng reliyon. Maraming mga tao ngayon tinuturo sa kanyang anak ang doktrina ng reliyon. Ano ba doktrina ng reliyon? Magrisosalito kayo, rosaryo kayo. Ano pa doktrina ng reliyon? Paniwalain kayo si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Ano pa doktrina ng reliyon? Ang salita ng Diyos, kinakalaban ng doktrina ng reliyon. Marami ng mga tao naniwala sa doktrina ng reliyon kaysa salita ng Diyos sa banal na aklat. Marami naniwala sa doktrina kaysa salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Juan ay ganito sinasabi sa unang Juan chapter 5 verse 9, tinatanggap ninyo ang patutuo ng tao, ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos. Dito sa banal na aklat, tinatanggap natin ang patutuo ng tao. Ano yun ang patutuo ng tao? Kanilang haka-haka, sariling kuro-kuro, opinyon, doktrina ng reliyon. Tinatanggap natin. Ngunit masigit ang patutuo ng Diyos sa banal na aklat, sa Biblia. Nakita natin, nakasulat na yan. Kaya huwag natin patigasin ang ating ulo. Dahil mapapahamak na tayo kung sakali tayo ay mamatay. Kaya maliwanag ang sabi sa Deuteronomy, ito ang turo ng Diyos na dapat ito ituro ng mga magulang. Ito'y laging ituro ng mga mangangaral ng Diyos na sabihin nga ganito sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, ngunit kayo
mag-ingat kayo sa mga bagay na inyong nasaksihan. At huwag ninyong kalimutan ipawalang bahala habang kayo ay nabubuhay. Ituro ninyo sa inyong mga anak at mga apo. Ano ituro natin? Ang salita ng Diyos, hindi doktrina ng reliyon. Salita ng Diyos ituro natin. Ano ang sabi sa Joel chapter 1 verse 3? Ay ganito naman sabi sa Joel, salaysay ninyo ito sa inyong mga anak, sila naman ang magsalaysay sa maging anak nila, at ang mga ito'y magsasabi sa sunod pang lahi. Ano ito ang kanilang isalaysay sa kanilang mga anak? At ano naman ang isalaysay nila sa kanilang mga anak? At ano naman ang isalaysay nila sa sunod pang salinlahi? Ang salita ng Diyos. Ngunit ano ginawa ng reliyon? Sinalaysay sa mga tao ang kanilang doktrina. Bawat reliyon, ang kanilang doktrina ay yan ang sinalaysay sa inyong mga anak at mga apo. Hindi yan utos ng Diyos, hindi yan salita ng Diyos. Salita lang yan ng founder ng reliyon ang sinusunod ninyo. Kaya huwag tayong angal, sabi ng banal na aklat. Buksan natin ang ating mga mata sa katotohanan. Huwag tayong palinlang sa manilinlang. Kaya maraming mga tao napapirahan. Kaya ang sabi ng Diyos, ito maigpit na sabi ng Diyos, utos ng Diyos. Sabi niya kay Propeta Jeremias, chapter 1 verse 7, subalit sinasabi niya sa akin, huwag mong sasabihin bata ka, sinusugo kita. Kaya umayo ka, ipahayag mo ang aking mga utos. Ano ang inutos ng Diyos kay Jeremias? Inuutusan niya na ipahayag ang kanyang mga utos. Saan na utos? Dito sa banal na aklat. Ang utos ng Diyos, hindi utos ng inyong reliyon, hindi doktrina ng inyong reliyon, kundi ang sabi dito kay Jeremias, ipahayag mo ang aking salita. Kaya itong salita ng Diyos ay ipahayag natin, hindi ang doktrina. Bakit? Pinipilit nila doktrina talaga ipahayag. Kasi doon ang pira. Pira. Dahil sa salita ng Diyos ay walang pira. Kapag ipahayag mo doktrina, ay papunta yan, pasarapin yan, lagyan ng asukal para maging matamis at makuha ang inyong kayamanan. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Pedro, ay nakasulat na yan. Sabi dito, ikalawang Pedro chapter 2 verse 3, sa kanilang kasakiman, linangin nila kayo sa matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Ano ibig sabihin nito? Dahil sa kanilang kasakiman, linangin nila kayo sa matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Kaya marami ngayon mga tao nakuha ang kanilang kayamanan. At ngayon na masmasan sila, lalo na sila itinakwel ng kanilang reliyon. Nadudurog ang kanilang puso. Marami silang inimbest. Ngunit ang tagapagturo ng reliyon hindi binigyan ng halaga ang kanilang ginawa. Ginawa nila ito dahil mahal nila ang Diyos. Ginawa nila ang lahat dahil mahal nila ang Diyos. Ano naman ang sa isip ng mga ngaral ng reliyon? Nagbigay ka dahil ginamit ka lang ng Diyos. Wala na yung puso mo nagmamahal sa Diyos,
kundi siya lang ang minahal ng Diyos. Ginamit ka upang bigyan ng katugunan ng kanyang pangailangan. Hindi na niya nakita ang iyong pagmamahal sa Diyos. Maraming mga tao kawawa, biktima ng reliyon. Maraming mga tao dahil sa sobrang pagmamahal sa Diyos, gumawa siya ng mabuti para sa Diyos. Hindi ito napansin ng tagapaglingkod ng Diyos ang kanyang pagmamahal ng isang tao sa Diyos. Kaya ginawa niya ito. Ang sa utak niya, ginamit siya ng Diyos upang matugunan ang kanyang pangailangan. Nakita mo ang pagkabalasubas ng ganong klaseng lingkod ng Diyos. Dapat tayo mga lingkod ng Diyos. Kung binigyan man tayo ng magandang pagmamahal ng isang tao, kilalanin naman natin nagbigay siya dahil mahal niya ang Diyos at mahal kayo ng taong iyon. Ngunit ano ang ginawa ninyo? Ano ang ginawa ninyo? Hindi na ninyo nakilala ang pagmamahal ng tao sa inyo. At pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal lamang ninyo para lang sa inyo. Yan ang nakita ninyo, ang isip ninyo, ginamit lang siya ng Diyos. Ginamit lang siya ng Diyos para matugunan ang iyong pangangailangan. Kaya napakaliwanag, isa kang balasubas na lingkod ng Diyos. Nakakasira ka sa mga lingkod ng Diyos. Hindi ka palawakin ng unawa mo. Akala mo ikaw ay Diyos. Hindi ikaw ay Diyos. Isa ka lang lingkod ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin ang mga tao para kay Kristo Jesus. Isa ka lamang lingkod ng Diyos na upang akayin ang mga tao para kay Kristo Jesus. Hindi ikaw na parang hari, na parang si Herodes, na parang Diyos. Ang busis mo, akala mo, kiniklim mo na ikaw ay si Kristo Jesus. Maawa ka sa sarili mo, ang Diyos nagagalit na sa iyo dahil sa sobra mong kahangalan sa pag-iisip. Hindi mo naisip ng maayos ang iyong kalagayan. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto, ganito ang sabi sa unang Korinto, chapter 3. Sabi dito sa unang Korinto, chapter 3, verse 5, sapagat sino si Pablo at sino si Apolos? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pamamalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawain na tinanggap niya sa Panginoon. Ang sabi sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi kayo na mga lingkod ng Diyos. Ang inyong gawain lamang akayin ng mga tao tungo kay Kristo Jesus. At si Kristo ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago, hindi kayo. Bawas-bawasan ninyo ang hangin sa ulo ninyo. Dahil ang mga member ninyo, hindi naman yan mga tanga na para bang akala mo ikay teacher at ang mga sila'y mga kinder lamang. Sila'y may isip din na higit pa sa'yo. Baka akala mo ikaw lang ang may kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya, napakadelikado isang lingkod ng Diyos, nagmamataas sa Diyos. Paano tayo nagmamataas sa Diyos?
May doktrina na ng Diyos sa Biblia, may doktrina na ni Kristo Isus sa Biblia. Gumawa-gawa pa tayo ng sarili nating doktrina. Yan ay isang pagmamataas sa Diyos. Ayaw natin sundin ang doktrina ng Diyos. Ang sundin natin, pinapasunod ang tao sa doktrina ng ating reliyon. Isang pagmamataas sa Diyos yan. Hindi nyo nalaman dahil nabulag kayo sa kainyong kasikatan. Dahil sa sobrang sikat na ninyo, akala ninyo, hari na kayo, Diyos na kayo. Kayo'y lingkod lamang ng Diyos. Nasabi dito sa 1 Corinto chapter 3, verse 5, sapagat sino si Apolos at sino si Pablo, kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Kasangkapan lamang tayo mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin ng mga tao kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang kanyang gawain. Sa Panginoon, ito ang aking gawain. Kayo mga hari sa simbahan, sino ang magsalita sa inyo dahil mga hari kayo doon? Kaya ngayon nagsasalita tayo dahil wala na mga member makapagsalita sa inyo dahil nagpipiling hari kayo sa inyong simbahan. Kaya tayo dito ang magpahayag, mag-rebel sa inyo na baguhin ninyo inyong sarili dahil kung hindi, pagdating ng panahon, pag namatay kayo, ito na mangyayari sa inyo ang sabi sa Mateo chapter 7, verse 21, hindi lahat tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa karyan ng langit, kundi ay lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang sabi sa verse 22, pagdating ng huling araw, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. Ang sabi ng Diyos sa verse 23, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga tampalasan na lingkod. Hindi kaluluwa tingin niyo sa tao, kundi pira. Hallelujah! Kaya nakita na natin, kaya ito pinag-utos ng Diyos kay Jeremias, ipangaral mo ang aking salita. Mula dyan hanggang nyo, ipangaral mo ang aking salita, sabi ng Diyos. Mula pa sa Old hanggang New Testament, nakikiusap ang Diyos sa kanyang mga lingkod na ipangaral mo ang aking salita. Ngunit ang ginawa ng mga mangaral ng Diyos, mga lingkod ng Diyos sa bawat reliyon, ang kanilang doktrina, ang kanilang pinangangaral, at ginawa lamang ang salita ng Diyos dekorasyon sa kanilang reliyon. At sasabihin, sa Diyos naman kami, ayan, nasa versikulo kami. Kaya ang sabi sa Galacia, ay ganito sabi sa Galacia, Galacia chapter 6, verse 7, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi ninyo madadaya ninuman kung ano ang inasik ng tao. Yun din ang kanyang aanihin. Yan ang inasik ninyo sa tao, doktrina ng inyong reliyon. Dapat iasik niyo sa tao, salita ng Diyos. Bakit kailangan iasik mong salita ng Diyos? Dahil yan ay may kapangyarihan magligtas sa tao. Yan ay may kapangyarihan magbago sa isip ng tao. Yan may kapangyarihan magbago sa puso ng tao. Ang kanyang salita. Doktrina ba ninyo? Kaya nyo baguhin ang tao? Hindi. Kaya ninyo silang pagpirahan. Ngunit, kung ang salita ng Diyos ito may kapangyarihan magbago sa bawat tao, pag marinig ng diablo ang salita ng Diyos, tumatalsik.
Tumatakbo ang dyablo, natatakot sa salita ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ito'y pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Pagkain ito ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Kaya kung magsalita tayo ng doktrina ng reliyon, pagkain ba yan ng ating espiritu? Hindi. Pagkain yan ng lingkod ng Diyos. Yan ang pagkain ng lingkod ng Diyos. Ngunit ang sabi dito sa Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat namumutawi sa bibig ng Diyos ang kanyang salita. Ito'y pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Pagkain ito ng ating espiritu. Bakit ayaw natin sabihin sa mga tao ang salita ng Diyos? Ito'y may kapangyarihan magbago sa tao. Dahil ang salita ng Diyos hindi mapagpiraan. Kaya kung doktrina naman, doon ang pira, patamisin. Nakala mo, yan ay utos ng Diyos. Number 1 na utos ng Diyos, pakainin ng mga tao ng kanyang salita upang kanyang espiritu ay muling mabuhay at magkaroon ng signal sa Diyos. Kaya maraming mga tao ngayong patay espiritual dahil ang kanilang reliyon ay pinapakain siya ng kanilang doktrina lamang, hindi salita ng Diyos. Kaya kita mo, marami ng mga lingkod ng Diyos, matanda na, bonsai pa rin dahil ang pinapakain niya sa mga tao, kanyang doktrina, kanyang salita. Kaya yun yung nakain ng kanyang espiritu, kaya naging bonsai siya. Ngunit kung ang salita ng Diyos ang ating sasabihin, pinapakain natin ang mga tao, nagpipiding tayo ng espiritual na pagkain, salita ng Diyos, upang ang mga espiritu na nangina ay lumakas, upang mga espiritu ay patay ay muling mabuhay pag marinig ang salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Yan ang manapakahalaga, ang salita ng Diyos. Ngunit hindi natin ito magawa kung hindi tayo lingkod ng Diyos. Kung tayo ay lingkod lamang ng reliyon, ay magsasalita lamang tayo ng mga doktrina ng reliyon. Hindi doktrina ni Kristo Jesus ang ating sasabihin. Ito pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Kaya itong sinasabi ng Diyos kay Propeta Habakuk, si Propeta Habakuk, kilala ba ninyo? Dahil kung nagbabasa kayo ng Biblia, makilala nyo si Propeta Habakuk. Sinabi sa kanya ng Diyos kay Propeta Habakuk, chapter 2 verse 2, ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ang pangitain, isulat mo malinaw sa mga tapyas na bato upang madaling mabasa at ipamalita, isulat mo sa tapyas na bato upang madaling mabasa at pamalita sa tao. At ipahayag. Hindi yan, isulat mo ang doktrina, gagawa ka ng doktrina ng reliyon, at ipahayag mo sa tao. Hindi. Ang sabi dito, isulat mo na malinaw, upang madaling mabasa at pamalita sa lahat, upang dumating sa mga tao ang pagliligtas ng Diyos, ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa unang Timoteo chapter 4 verse 3, ito ang utos ng Diyos sa lahat ng lingkod. Ngunit ang nangyayari, ang ginagawa ng ibang lingkod, doktrina lamang ng reliyon na kanyang sinasabi at lagyan niya ng dekorasyon na salita ng Diyos at sasabihin siya ay sa Diyos. Dahil ang utos ng Diyos sa unang Timoteo chapter 4 verse 10
ay ganito ang sinasabi, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla. Ano ang sabi ng Diyos? Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla. Ito ating pang ginagawa. Sinusunod natin ang Diyos. Sabi dito, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito ang ating ginagawa. Inukol natin ang ating sarili sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral hanggang si Kristo ay dumating. Sinusunod natin ang Diyos. Sinusunod natin ang Diyos. Ginawa namin ito kahit walang pira, walang sahod. Ginawa namin ito para sa Diyos. Ginawa namin ito para sa Diyos. Hindi para sa aming sarili. O para makakain kami at mabuhay. Ginawa namin ito ay para sa Diyos. Ginawa namin ito para sa Diyos. Hindi para sa aming sarili upang mabuhay lamang. Maliwanag ang utos ng Diyos, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako'y dumating. Dapat ganyan ang lahat na lingkod ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa verse 14, huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Pinagkalooban ba kayo ng Espiritu Santo? Kung pinagkalooban kayo ng Espiritu Santo, magbasa ka ng mga kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang si Kristo ay dumating. Ngunit, kung hindi Espiritu Santo ang nagkaloob sa iyo, kung reliyon lamang, magsalita ka ng kuro-kuro opinyon, doktrina ng reliyon, magsalita ka ng kasinungalingan sa tao na parang sa Diyos din. Ito pinag-utos ng Diyos, ngunit ang ating ginawa, taliwas naman. Sabi ng Diyos, basahin ang kanyang mga kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang siya ay dumating. Ano ginawa natin? Hindi tayo nagbabasa ng kanyang kasulatan. Gumawa tayo ng sariling opinyon at kuro-kuro lamang at hinasabi pa natin doktrina ng ating reliyon. Pagkain ba yan ng salita ng Diyos? Ang pagkain ng salita, ang pagkain ng mga Espiritu ng tao ay salita ng Diyos. Ito ay pinapakain ng Diyos sa mga tao sa kanilang espiritu. Kaya ang sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 6, ikaw ang magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Ano bang tunay na aral ang ating sinusunod? Ang salita ng Diyos nakasulat sa banal na aklat, hindi doktrina ng reliyon. Ito ang pagkain espiritual na ating kinakain. Kaya kumakain tayo ng ating espiritu na espiritual na pagkain. Kaya nakita natin nandoon ang pagkaloob ng Espiritu Santo. Tatayo ka isang lugar at sasabihin mo ang salita ng Diyos na nagbigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 4, sabi sa unang Timothy, ikalawang Timothy chapter 4 verse 1, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Isus sa aton sa mga
buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, hindi doktrina mo, hindi kuro-kuro mo, opinion. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ito ang sabi. Dahil ang sabi sa ikalawang Timote, chapter 2, verse 16, lahat ng nakasulat kinakasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan ng mga maling aral at pagtuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon na ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na ato'y sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napakaliwanag, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa 1 chapter 4, ay ganito ng verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang pinagagawa niya. Si Kristo Jesus, ang pagkain niya, ang pagtupad ng sinusugo ng Amang nasa langit na ipangaral ang kanyang salita. Tinutupad ni Kristo Jesus, ganun din tayo. Tinutupad din natin ang inuutos ng Diyos, ipangaral ang kanyang salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Dahil kapag marinig ito ng mga tao ang salita ng Diyos, may kapangyarihan na magbago sa isip ng tao, magbago sa puso ng tao. Dahil ang kanyang espiritu kumakain ng salita ng Diyos. Ngunit kung nagsalita lamang tayo ng sariling opinyon at kuro-kuro, yan ba'y pakain natin sa tao? Hindi yan pagkain ng ating espiritu. Pininto lang natin kung ano ang Diyos. Ngunit ang pahayag ng Diyos, ipangaral mo ang aking salita. Dahil si Kristo Jesus ay Diyos na, anak ng Diyos, tinutupad niya pa. Kaya itutularan natin si Kristo Jesus dahil ang sabi sa 1 chapter 4 verse 34, sinasabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ang tunupad sa kalooban na nagsugo sa akin at ganap na ipinagagawa at ganapin ang pinagagawa niya. Kaya tayo ganun din ginagawa natin. Tinutularan natin si Kristo Jesus. Ginaganap rin natin ang nais ng Diyos. Natutuparin, naipahayag ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos, ito'y kalooban ng Diyos na dapat malaman ng mga tao upang sila'y maligtas. Kaya kung tayo ay lingkod ng Diyos, dito natin makilala ang lingkod ng Diyos, ang sinugo ng Diyos. Sabi sa 1 chapter 3 verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Anong duktong? At walang sukat ang kanyang pagkaloob ng kanyang espiritu. Walang sukat na pagkaloob ng kanyang Espiritu Santo sa atin. Kaya magawa natin masunod ang Diyos, ang kanyang pinagpagawa sa atin. Kaya maliwanag sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkaloob ng Espiritu Santo. Kaya ang sami naman ang sabi sa unang Korinto. Unang Korinto ay ganito naman. Chapter 14, verse 37.
Kung inakala ni Roman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o ano mang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin ang utos ng Panginoon. Isinulat ko sa inyo. Ano ibig sabihin nito? Kung nagakala tayo na tayo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o ano mang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin ang utos ng Panginoon. Isinulat sa atin ito sa banal na aklat sa Biblia. Kilalanin natin, basahin natin, unawain natin, at sundin at isabuhay. Yun ang nais ng Diyos. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Kaya maraming hindi tumutupad nito. Maraming hindi tumutupad na sabihin ang salita ng Diyos. Nagmamarunong sila na parang Diyos. Ngunit ang sabi naman ng Diyos kay Moises, gagawin kita parang Diyos. Sasabihin mo kay Aaron at sasabihin naman ni Aaron kay Paraon. Bakit ginawa niya si Moises na parang Diyos? Dahil ang sinasabi ni Moises, ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang sinasabi ni Moises, hindi sinasabi ng kanyang reliyon. Sinasabi ni Moises ang salita ng Diyos, kaya ginawa siya parang Diyos. Bakit parang Diyos? Dahil kapag sinabi natin ang salita ng Diyos, Diyos mismo nagsasalita. Ikaw ay parang Diyos. Dahil ginamit ng Diyos ang bunganga mo, Diyos ang nagsasalita. Pag binabasa natin ang Biblia, ngunit nagsasalita tayo ng sariling opinyon at kuro-kuro. Yan ang utos ni Satanas. Sinabi ni Satanas kay iba at kay Adan, kainin naman bungang iyon upang parang Diyos ka. Kita mo yan ang mga parang Diyos, ang mga tao ngayon. Nagsasalita ng sariling opinyon at kuro-kuro. Kaya ang sinusunod nila yung aral ni Satanas. Yun ang turo niya kay iba. Kainin mo ang bungang yun upang maging parang Diyos ka. Kita mo pag parang Diyos na magsalita ang mga lingkod ng Diyos, parang Diyos na. Siya na ang nagsasalita, hindi na ang Diyos. Siya na nagsasalita, hindi na ang Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 10 ay ganito, verse 34, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinasabi ko, mga Diyos kayo. Sino pinagsabihan niya ito? Mga Parisiyo. Mga Diyos kayo. Dahil ang mga Parisiyo para mga Diyos. Pati si Kristo Jesus, ipinapako pa sa krus ang Diyos. Dahil sabi sa verse 35, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Hindi maaring tanggihan sa sinasabi ng kasulatan. Bakit sinabi ito ng Diyos? Dahil ang mga tao ito, binato niya si Kristo Jesus. Dahil ang sabi dito sa verse 31 ng mga Hudyo, muling kumuha ng bato upang batuin siya. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, maraming mabuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba ang mga ito na ang dahilan at ako inyong batuin? Sumagot ang mga tao, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, kayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan? Sinasabi ko, mga Diyos kayo. Sabi sa verse 35, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan. Sinasabi ng kasulatan.
Ang sabi sa verse 36, ako ang hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo nasasabi ngayon nilapastangan ko ang Diyos sa sinasabi ko, ako ay anak ng Diyos? Napakaliwanag. Si Kristo ay anak ng Diyos, sasabihin nila tao lang. Binato nila si Kristo hanggang ipinako sa krus at nag-agos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. At sasabihin pa nila, sila lang ligtas. Sila lang ligtas. Tayo hindi na. Ang kanilang reliyon lang ligtas. Dahil niligtas sila ng kanilang simbahan. Pumasok ang tao simbahan nila, ligtas na. Hindi kay Kristo Jesus. Ang nagligtas sa kanila simbahan, hindi si Kristo Jesus. Dahil si Kristo Jesus ay tao lang sa kanila, hindi Diyos. Simbahan nila ang Diyos. Ito ang founder natin ng ating reliyon. Kaya ang sabi dito sa mga ngaral chapter 12, ay ganito sinasabi ng mga ngaral. Chapter 12 verse 10 ay ganito naman ang sinasabi. Sa kabila ng lahat ng ito lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Pagkat ito ang buong katungkulan ng tao, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya marami ngayon mga tao, mga ngaral, nilapastangan nila ang Diyos dahil sa kanilang doktrina ng kanilang reliyon. Namumuhay sila sa doktrina ng reliyon, hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya sabi sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, maraming nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. Ang sabi sa verse 23, at sasabihin ko sa kanila, kailanman, hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga tampalasan. Hindi niyo sinasabi ang aking salita, ang sinasabi ninyo sa mga tao, ang doktrina ninyo ng inyong reliyon. Kaya ang kaligtasan ng tao sa reliyon ninyo hindi na kay Kristo Jesus. Kaya maliwanag sabi sa verse 20, pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng kababalagan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila kailanman, hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin mga tampalasan. Kaya sabi dito sa Jeremias chapter 23, ay ganito naman sinasabi sa Jeremias chapter 23 verse 30, ako'y laban sa mga propitang gumagamit ng salita ng ibang propita upang palabasin ako'y pinahayagan ko sila. Ako'y laban sa mga propita, ang sabi dito, ako'y laban sa mga propita gumagamit ng salita ng mga propita upang palabasin, pinahayagan ko sila. Ang sabi sa verse 31, ako'y laban sa mga propita kumakata ng sariling pangitain. Sa kasasabihin niyo ng sinabi ni Yahweh, ano ito kumakata ng sariling pangitain? Ito'y mga doktrina, katangisip at tabihan ng bersikulo at sabihin, ito ang sinabi ng Diyos.
katang isip. Ako'y laban sa mga propeta, kumakata ng sariling pangitain. At sasabihin niya ng sinabi ni Yahweh, ako'y laban sa mga propeta, nagsalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang itudulot sa bayang ito. Ano ibig sabihin nagsalaysay ng kasinungalingan? Nagsalaysay kayo ng inyong mga doktrina ng kasinungalingan, aral ng dyablo. Mga hindi gusto ng Diyos, yun ang pinapagawa nyo sa tao. Ang gusto naman ng Diyos na gagawin, hindi nyo pinapagawa sa mga tao. Yan ang aral ng dyablo. Kaya ang sabi sa ikalawang Tesalonika, ay ganito naman ang sabi sa ikalawang Tesalonika. Ikalawang Tesalonika chapter 5. Sabi sa ikalawang Tesalonika chapter 2 verse 9, lilitaw ang suwel na taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalinlang na tanda ng kababalaghan, at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga tao maligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayas ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at paniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat na pumili sa kasamaan sa halip tumanggap ng katotohanan ng salita ng Diyos sa Biblia. Ibig sabihin nito, ang tinanggap ninyo, espiritu ng kamalian, yan ang doktrina ng reliyon. Yan ay turo ng kasinungalingan. Turo ng kasinungalingan. Kaya sabi naman sa unang Tesalonika, chapter 5, verse 9, tinawag tayo ng Diyos, hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ayaw naman natin dinggin ang salita ng Diyos, kaya mapapahamak na tayo. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang baguhin ang isang tao, kaya niya baguhin ang isip ng tao at puso ng tao. Kapag nakarinig ng salita ng Diyos, babaguhin ng Diyos ang kanyang puso at isipan upang siya'y manumbalik sa Diyos. Kaya nais ng Diyos ipahayag ang kanyang salita upang ang mga tao ay maligtas. Dahil ang sabi dito, ang sabi sa ikalawang Korinto chapter 10 verse 4, ang sandatako ay may kapangyarihan ng Diyos na makapagpagawa ng mga kuta ng dyablo at hindi sandata ng sanlibutan, sinisira ng mga maling pangatwiran, mga doktrina ng reliyon. Sinusugpo ko ang lahat na mamataas sa Diyos at binibiyag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo Jesus. Tayo nga lingkod ng Diyos upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo Jesus. Ganito kakapangyarihan ang salita ng Diyos na dapat nating sundin at gagawin. Ito ang kanyang kapangyarihan. Dahil ang sabi naman sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak, magkabila ang talim. Ito'y tumatagos maging sa pinagiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng mga utak at buto at nagataho sa mga iniisip at binabalak ng tao. Ito'y makapangyarihan na salita ng Diyos. Kaya sabi dito, sa Timoteo ay ganito naman sinasabi sa unang Timoteo
Sabi sa ikalawang Timoteo ay ganito, ikalawang Timoteo chapter 4, verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos sa paggamit ng pagtuturo. Ginagamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagbulaan ng mga maling aral. Pagbulaan ng mga maling aral sa pagtuwid ng likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa mabuting gawain na pagaliwanag ang lahat ng kasulatay. Kinasihan ng Diyos ng kanya sa paggamit ng pagtuturo ng katotohanan, pagbulaan ng mga maling aral at pagtutuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa mabuting gawain. Maging handa sa mabuting gawain. Kaya sabi sa ikalawang Timoteo chapter 4, verse 5, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtisan mo ang kahirapan na dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ito ang ginagawa natin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ipangaral ang kanyang salita. Salita na bibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi naman dito sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 20 ay ganito naman sinasabi sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 20, higit sa lahat tandaan ninyo, walang makapagpaliwanag sa limang hula ng kasulatan sa bisa ng sariling kakayahan, sapagkat hindi nagbubuhat sa kalooban ng tao. Ang mga hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag. Sapagkat ang hindi nagbubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos. Ipinahayag ng mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Tingnan mo si Kristo, kinasihan siya ng Espiritu Santo. Hindi siya nagsalita sa kanyang sarili lamang, kundi sinunod niya ang Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 12 ay ganito. Sabi sa 1 chapter 12 verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin na siyang nagutos kung ano ang aking ipahayag. Ang Amang nagsugo sa akin kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. Ang sabi sa verse 50, at alam ko ang kanyang utos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ito pala ang utos ng Diyos, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ang ating sinusunod. Kaya ang sabi ni Kristo, kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Kaya ba yun ang pinagsasabi ni Kristo, ang sinasabi ng Diyos? Dahil at alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi, ang siya kong sinusunod. Yan sabi naman sa 1 chapter 8, ay ganito naman, verse 28, wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang, nagsasalita ko ayon sa itinuturo sa akin ng Ama, at kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Kaya kung ang sundin natin ang sugo ng Diyos, binabasa natin ang kanyang salita, kasama natin ang Diyos. Bakit ba natin kasama ang Diyos? Binabasa natin ang salita ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang ating bunganga, ay parang trompa, ay parang mikropono. Ang Diyos mismo,
personal nagsasalita sa mga tao kapag binasa natin ang salita ng Diyos. Kaya ito binabasa natin, binibigyan natin ng panahon ng Diyos magsalita sa inyo. Ang ating bunganga, ginagamit lamang ng Diyos. Kaya maliwanag, napakaliwanag, kasama natin ang nagsugo sa atin dahil siya mismo, binigyan natin ng panahon magsalita sa inyo. Kaya sabi naman sa 1 chapter 16, verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan ng pag-alis ko ay kabuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay, ang Espiritu Santo. Kung hindi ako aalis, susuguin ko siya. Ngunit kung alis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, kanyang papatunayan sa mga tao na sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang katulan ng kasalanan. Kaya sabi sa verse 13, 1 chapter 15, 16, verse 13, pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Pagkat nagsalita siya, hindi sagad ang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Napakaliwanag, ipahayag niya ang mga bagay na darating. Yang sabi sa 1 chapter 14 verse 17, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakilala ng sanlibutan, ngunit kilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo. Kaya malaman natin ang Espiritu Santo kung nasa atin. Kung nasa atin ang Espiritu Santo, kung sakaling mamatay man tayo, tiyak ang ating kaligtasan. Dahil ang sabi dito sa Roma, sabi sa Roma sa 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos tingyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawan na mamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Hallelujah! Kaya maraming mga tao hindi nila kilala ang Espiritu ng Diyos. Totoo yan, hindi nila kilala ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay ganito. Ganito ang Espiritu ng Diyos. Siya isang Panginoon. Maraming mga tao hindi nila kilala na ang Espiritu isang Panginoon. Siya ngayon may hawak sa atin. Siya namamahala sa atin. Noong unang panahon, ang Diyos Ama namamahala sa atin. Pagkatapos, pumalit si Kristo, siya naman namamahala sa atin. At pagdating ng Espiritu Santo, siya na ngayon namamahala sa atin. Dahil siya isang Panginoon din. Kaya sabi sa Matthew chapter 28, verse 19, umayo kayo at bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, dahil sila ay mga Panginoon. Kaya sabi dito sa 2 Corinto chapter 3, verse 16, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang sumpa. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan naroon ang Espiritu, naroon din ang kalayaan. At ngayon naalis ang talukbong sa ating mukha. Tayo lahat ay naging sinang ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningan niyon ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu na bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang maging mistulang larawan niya. Kaya napakaliwanag, ang binabanggit dito na Panginoon ay ang Espiritu. Dahil ang sabi dito, ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Napakaliwanag. Yun ang binabanggit dito
Kaya pag ang Espiritu Santo ay babago sa atin, babaguhin tayo ng Espiritu Santo. Kaya ang sabi sa Kolosas naman, chapter 3, verse 10, at magbis ng bagong pagkatao, patuloy ito'y nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Ito nagbabago sa atin ang Espiritu Santo. Ito nagbabago sa atin ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo Jesus. Kailangan natin magpag-isa kay Kristo Jesus. Kailangan natin magpag-isa kay Kristo Jesus. Dahil ang sabi sa ikalawang Korinto, chapter 5, ay ganito sinasabi sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Hallelujah! Ganon tayo kamahal ng Diyos. Naging bago tayo dahil pag-isa tayo kay Kristo. Kapag tayo ay nagpag-isa kay Kristo, ay tayo ay ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Ipinanganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos, born again Spirit. Babaguhin tayo ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ito ang utos ng Diyos. Kinakailangan masunod natin ito kung ipinanganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos. Dahil ito magbabago sa atin, kailangan ang lahat ay panganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya bago dumating sa atin ang patnubay, ganito tayo kamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, ngunit hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit. Bakit kanino-kaninong pangalan ba tayo lumalapit? Kay Kristo Jesus lang pala na pangalan. Doon tayo lumapit. Bakit lumapit tayo kay Buddha? Bakit lumapit tayo sa dragon? Kay Allah? Kay Maria? Kay Pedro, kung sino-sinong pangalan. Tayo lumalapit kay Shiva. Ang sabi dito sa banal na aklat, kay Jesus lamang matagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silang ng langit. Ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Hallelujah! Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kaya ito lang ang aking mensahe na iskong ipaabot sa inyo. Kay Kristo lamang ang kaligtasan. Sa kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Wala na ibang pangalan na inyong babanggitin o lalapitan pa kundi kay Kristo lamang, sapagkat maliwanag ang sabi dito sa banal na aklat sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Hala, kay Kristo lang pala na pangalan ibinigay ng Diyos. Bakit saan-saan tayo na pangalan lumalapit at tumatawag o reliyon? Kung saan-saan tayo pupunta, may iba pupunta sa mapuno ng kahoy, may iba sa araw, may iba sa biton,
may iba sa reliyon, may iba kay Shiva, may iba kay Buddha, may iba kay Allah, may iba sa dragon. Ang iba na kay Satanas na talaga lumalapit. Kaya ang kaligtasan kay Kristo lamang, sapagkat ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Hallelujah! Ito ang aking mensahe. Nais kong ibigay alam sa inyo, kay Kristo lamang ang kaligtasan, wala ng iba. At gumawa kayo ng mabuti at kalugod-lugod sa Diyos at lumayo sa paggawa ng kasalanan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Thank you. Tangan tapayong bersigurado. Maraming salamat sa Panginoon at muli pinahintulot niya na tayo ay makapag street evangelism muli. Magandang umaga sa mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Tayo po ay nakapagpakinig ng salita ng Diyos, bit-bit ng mga anak ng Diyos na mga born again Christian.